Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga ka-review natin, no? Lagot PBBM pumalag, Philippine Navy pinalusob na. China huli sa kasinungalingan, Chino pahiya na. Yan mga ka-review natin, mula po ito kay Pinoy News TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Pinoy News TV, yan mga ka-review natin. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin, no? News reaction. At ito na nga mga ka-review natin, wag na po natin patagalin. Sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Nagkakaangasan na naman sa Scarborough Shoal. Kakutsero, my goodness. Nagkabuntutan daw kanina sa Scarborough Shoal. Look at this mga kakutsero ha. Hindi na ito Coast Guard. Ito ay ang Navy na mismo ng Chinese Communist Party or ang People's Liberation Army mga kakutsero. Gray ships na ito. Mukhang nag-escalate na talaga ang mga ganap dito sa Scarborough. Matapos ng banggain yung ating barko last week, ngayon binubuntot na pati ang ating Navy. Take note hindi na ho ito Coast Guard. Navy na. People's Liberation Army Navy. At ang ating Navy rin dito sa Pilipinas, mga kochero. Ito yung balita kanina, pakita ko sa inyo. Ayan, China forces shadow a Philippine Navy ship near disputed shoal, sparking new exchange of warnings. Ito na mga kutsero, mukhang nagkakaroon na talaga tayo ng escalation dito sa mga ganap dito sa West Philippine Sea. A Philippine Navy patrol ship was shadowed by Chinese forces near a disputed shoal in the South China Sea, sparking a fresh exchange of accusations and warnings between the Asian neighbors Tuesday. Ayan na nga mga kutsero, pabigat na yung mga ganap dito sa West Philippine Sea. Chinese and Philippine security officials gave conflicting accounts on Monday's encounter near Scarborough Shoal. Ito na. Scarborough na talaga. Isa to sa mga pinagkaka-contested waters Well, actually hindi na siya contested kasi in-award na sa Pilipinas yung panalo dito sa West Philippine Sea. Pero syempre dahil China ayaw nilang pansinin. Okay, China has surrounded the shoal with its Navy and Coast Guard ships since a tense standoff in the Philippines more than a decade ago. Ito yung naalala nyo si Scarborough. Yung panahon ni Panot, yung talagang sobrang palpak ng kanyang ginawa. Ito yun. The same location. A rich fishing atoll and a safe mooring area during storms, Scarborough off the northwestern Philippine coast is one of the most fiercely contested territories in the South China Sea where Chinese and Philippine forces have faced off in recent months. Ayan na nga mga kotsero. Panoorin natin yung balita dito. Kasi mga kotsero, nagsalita din dito ang ating gobyerno. Siyempre hindi papatalo. May sinabi. Puntahan natin muna yung sinabi ng China. Ito yung sinabi ng China. Chinese Air Force Colonel Tianjun Li, a spokesperson of the Southern Theater Command of the People's Liberation Army, said a Philippine warship trespassed. Tayo parang tumawid sa teritoryo nila. Ibang level talaga tigas ng mukha nitong mga Ibang level talaga tigas ng mukha itong mga Chinese na to. Said the Philippine warship trespassed into what he said were Chinese waters around Scarborough Shoal. Chinese waters daw. On Monday and was tracked, monitored, warned, and restricted by the Chinese Navy and Air Force for seriously violating China's sovereignty and international law. Okay, kasi sinasabi po ng China So yan mga ka-review, no? Ang naiisip ko lang dito mga ka-review natin sa ginagawa po ng China dito po sa pagpapadala nila ng mga Navy dyan, mga ka-review, no? Mga gray ship, mga ka-review dyan sa West Philippine Sea, no?
mga karibyo natin, isa po itong malaking pangmamaliit sa ating mga Pilipino, mga karibyo natin. No, parang naiisip ko dito mga karibyo, talagang mababa po yung tingin ng China. Talagang mababa po, no, mga karibyo natin, yung tingin ng China sa ating mga Pilipino, no? Kaya nagpapagdala sila ng mga ganitong or nagiging agresibo sila, mga karibyo natin. Parang yung isip ng China ngayon, mga karibyo natin, hindi naman papalag ang mga ito. Lagi naman nating binubuli, lagi naman nating hinaharas dyan, di naman gumagante. Diba, mga karibyo natin? Yun po, no, na parang naliliitan ako sa Pilipinas sa nangyayaring ito, mga karibyo natin. Sa bansa natin, no? Sa gobyerno natin. Oo, alam natin na si PBBM talagang ginagawa ang lahat, no, mga karibyo natin, para lang, di ba, magtagumpay tayo dito sa sigalot ng West Philippine Sea, mga karibyo natin. Pero sa ginagawa ng China, mga karibyo, mapapaisip ka rin bakit ba ginagawa ito ng China sa atin, mga karibyo? Bakit ba, di ba? Bakit ba inaangkin nila ang hindi sa kanila? At, di ba, gumagawa sila ng mga agresibong hakbang, mga aksyon, gaya nga nito pag papadala ng mga Navy. No, mga armado na po ito, mga karibyo natin. No, hindi na po Coast Guard, kundi mga Navy na po ang pinadala ng China, mga karibyo natin. Napapaisip tuloy tayo, mga karibyo natin, na kung bakit tayo ginaganito ng China. Yun nga po, mga karibyo natin Siguro kung naiisip ng China na hindi naman talaga tayo pumapalag, di ba? Ano masasabi niyo dyan, mga karibyo natin? Totoo ba? Di ba? Parang ganun nangyayari. Iniisip ng China na, sige, araw-arawin natin to. Kasi hindi naman pumapalag yung Pilipinas, di ba? Nagaano pa sila, naghahanap pa ng kakampi. May kakampi na nga tayo, mga karibyo natin. Hanggang kailan ba tayo maghihintay, di ba? Aantayin pa ba nating tayo ayaw natin ng gera naman, mga karibyo natin. Pero, di ba? Gaya nga ng sinasabi nila ng mga netizen ng mga karibyo natin, no, na nagko-comment. Oo nga, ayaw natin ng gera, mga karibyo natin, dyan sa West Philippine Sea. Pero kung ganito naman, di ba? Kung ganito na ang ginagawa ng China, mga karibyo natin, mga Navy na po ang pinapadala instead na Coast Guard, mga karibyo, parang naiinsulto na po ang bansang Pilipinas sa ginagawa ng China, mga karibyo natin. Ewan ko lang kung kayo ba, mga karibyo natin, ano ba feeling nyo? Naiinsulto ba kayo dito sa mga ginagawa ng China? Dito sa pagpapadala ng Navy dyan sa West Philippine Sea? Kasi dito po sa Pinas News Review, mga karibyo natin, personal na opinion, ganun po ang lumalabas mga karibyo natin. Iniinsulto na po ng, di ba? Iniinsulto na po ng China ang bansa natin, no? Kasi kinakaya-kaya lang tayo wala tayong ginagawa. Unlike sa ibang bansa, di ba, gaya ng kaninang vlog kanina, mga ka-review, Japan, di ba? Sinabi na kanina ng mga bansang lumalaban talaga sa China. Maliliit din naman yon. Pero tayo, mga ka-review natin, maliit din, medyo, di ba? Sabi nga ng iba kanina, mas maraming kagamitan, may submarine pa yung ibang bansa, no? Mga ka-review natin, tayo po wala, sabi ng mga nagko-comment kanina. Well, tama din naman po yun. Ang tanong, di ba? Ang tanong natin dito sa mga opisyal ng ating gobyerno, mga ka-review natin, di ba? Alam na palang wala, bakit pinababayaan lang? Di ba? Alam nyo na palang ganyan ang problema, pinababayaan nyo lang. Kaya kinakaya-kaya lang tayo ng mga sekwa dyan sa West Philippine Sea. Di ba? Instead po na magtalo-talo kayo dyan sa Kongreso, sa Senado, mga ka-review natin, pag-usapan nyo naman, di ba? Yung mga armed forces natin, kung kompleto ba ng gamit, kung kaya bang lumaban, mga ka-review natin, no? Kasi isa rin po yan, no, sa naiisip natin. No, ikaw ba naman, syempre, hindi ka nalalaban. O kung alam mo nang dihado ka, lalaban ka pa ba? O, di ba? Tama po, di ba, mga ka-review natin? Napigilan daw ang hukbo ng Pilipinas na
magkaroon ng paglalayag dyan sa Scarborough Shoal. Napigilan daw. Na-monitor, na-monitor, napagbawalan at napaalis ang Pilipinas para protektahan daw ang soberenya ng China at international law. Patawa kayo dyan. Chinese Communist Party, patawa kayo. Anong international law ang sinunod nyo? Diyos ko, my goodness. Ito pa, pinagalitan pa ang Pilipinas. We urge the Philippine side to immediately stop its infringement and provocation to avoid further escalation. Sinabi ng statement nila. The troops assigned to the PLA Southern Theater Command remain on high alert at all times to resolutely defend China's national sovereignty and security and peace and stability in the South China Sea. Ayan. Okay, so ngayon ganito. Siyempre, sumagot ang ating National Security Council dyan. At siyempre ang ating Philippine Army, ang Philippine Armed Forces of the Philippines. Ito nagsalita ang ating National Security Council. Pero panoorin natin yung balita. Ito yung balita kanina. Ayan, panoorin natin. Habang nagpapatrolya daw sa bahagi ng Baho de Masinloc, ang BRT Conrado Yap ng Philippine Navy, binuntutan daw ito ng isang Chinese Navy warship at barko ng Chinese Coast Guard ayon sa Armed Forces of the Philippines. Agaw ni radio challenge ng Philippine Navy vessel ng Chinese warship na may PAW number 571 na tumawid pa raw sa harapan ng barko ng Pilipinas. Pwede sila sa ganun, no? Nila, tumatawid. Sabi ng Chinese military na ni-restrict o napigilan nila ang paglalayag ng BRT Conrado Yap na illegal daw pumasok sa lugar dahil walang paalam sa China. How can they restrict us in our own area, True. in our own maritime zone? True. So, it's not true. Ayon kay National Security Advisor Secretary So yan mga ka-review natin, no? Hindi naman pala totoo na, di ba, illegal tayong pumasok kasi atin nga yan. Ang problema ngayon mga ka-review natin, alam naman pala natin na atin yan, di ba? Kung nasa loob pa yan ng EEZ ng mga ka-review, Pilipinas. So, anong ginagawa ng dyan? Di ba? Anong ginagawa ng Coast Guard or Navy? Ano ba yan? Navy ba yan mga ka-review? Anong ginagawa niyan dyan sa loob ng ating exclusive economic zone mga ka-review natin? O kung hindi po tayo ang illegal, sila ang illegal, no mga ka-review natin na pumapasok sa ating bansa. O anong action natin dyan? Pababayaan na lang ba natin silang pumasok? Dapat kasi mga ka-review natin, di ba? Kung pumasok talaga sa para walang hindi na magkaanuhan mga ka-review, magkalituhan. Kung pumasok talaga, di ba? Tayo. Kung pumasok tayo sa kanilang sa kanilang teritoryo, sige, bombahin nyo. Diba? Bombahin nyo. Kung pumasok. O, pag kayo naman po ang pumasok dito sa EEZ namin, mga ka-review natin, ibumbahin nyo rin mga ka-review natin, di ba? Para gaya ng ginagawa nila sa ibang bansa, mga ka-review. Pag pumapasok talagang sinusunog pa nga yung iba eh. Well, hindi naman tayo ganun ka, di ba, mababait talaga ang mga Pinoy, mga ka-review na. So, sobrang yata tayo sa bait dito sa West Philippines Sea, mga ka-review natin. Ha? Sinusuportahan naman tayo ng gobyerno. Anyway, mga ka-review natin, yung naiisip ko lang mga ka-review natin, di ba? Pag pumasok sa bahay mo, pag nanakaw na po yun, di ba? Trespassing na yun. You have the right to, di ba? Bahala ka na kung anong gawin mo dyan. Di ba? Bumbahin mo, palayasin mo dyan. Di ba? Kung tayo naman ang pumasok sa kanila, ganun din naman yung ginagawa nila, mga ka-review natin. Kaso lang ang problema dito, iisa lang po yung inaangkin, no? Inaangkin nila at inaangkin din natin. Which is na, diba, sa international law, mga ka-review, sa international law, yan. Tayo po talagang nagmamayari, no? Talagang pasaway lang itong China, itong mga ka-review natin, no? At hindi talaga tumitigil dito sa West Philippine Sea, mga ka-review natin. May nag-comment kanina mga ka-review natin, no? Sabi niya, talagang ganyan po ang China. Kasi napakarami na po ng nila, ng, diba?
ng pinapakain sa kanila. Kaya kung saan-saan na lang sila na, excuse me po, kung saan-saan na lang daw po sila kumukuha ng mga pagkain, di ba? Yung mga lamang dagat, di ba? Which is, siguro may pagkatotoo rin mga ka-review natin kasi hindi lang naman sa atin nangyayari yung kanilang illegal fishing mga ka-review natin, no? Lumalampas talaga sila sa kanilang teritoryo para mangisda. Siguro nga, totoo na talagang nagkukulang na sa pagkain itong China mga ka-review natin. Sa palagay niyo po, ha? Well, anyway mga ka-review natin, ano man po ang reaksyon dito sa naging balitang ito? Gumanti na sa China. Pinadala na rin siguro yung mga ka-review natin. Well, anyway, ano po ang inyong reaksyon? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman sa balitang ito, no? Itong mga Chinese talagang labas-pasok sa ating mga teritoryo, mga ka-review natin, no? Sana naman minsan mabigyan din itong sample, no? Tingnan lang natin kung anong gagawin nila, 'di ba? Kung uulit pa ba sila na, 'di ba? Na tumawid, no? Sa hindi na nila teritoryo. Yan mga ka-review natin. Alright? Alright mga ka-review natin, bago pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin. At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Pinoy News TV. Yan mga ka-review natin na panoorin niyo po yung buong balita sa channel ni Pinoy News TV. Yan mga ka-review natin. Hindi na po natin tatapusin para at least mapanood niyo po sa kanyang channel. Yan mga ka-review natin. Maraming salamat po.